lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayoko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po, we will win po this case. Maraming salamat po. Thank you. Yusek, samantalahin ko po yung pagkakataon. Tatawid lang po ako tungkol sa impeachment. May ilang mga mambabatas po kasi na nagpaplanong maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. dahil daw po sa betrayal of public trust at iba pang aligasyon. Ano po yung pahayag ng Malacanang tungkol dito? Kung betrayal of public trust, kasi nadidig natin na ipinapakalat or nasasabi ni Congressman Leviste, it's about the signing of the GAA for 3 years. Pero Francis, tandaan natin, ang presidente naman talaga ang pumipirma ng GAA. At marami, di ba ang sabi, maski na to si Senator Amy, inamin naman niya na meron siyang wish list. Na ito naman na itinatawag niya yung allocables. Hindi lang siya. Pinanggit niya yung pangalan ni Senator Bato, Senator Bongo, at saka ni Senator Robin. So, ibig sabihin, yung gumagawa ng budget na yan, hindi ba Kongreso? Sino ba yung nagsisingit na yan? Hindi ba Kongreso? So, ibig sabihin ito, ang mga Kongreso, kung di man napansin ito, kung hindi napansin, di ba? Lalo na noong 2025, na-alarma ang Pangulo eh. Sinabi niya parang hindi na ito yung proposed bill namin. Kaya inalagaan niya, malaki ang kanyang binito na amount at pinangalagaan niya ang pondo. Sinabi niya sa DBM, dapat conditional implementation ang ipatupad dyan. At kung hindi sapat ang mga dokumento, hindi nililisan ng pondo. Yan ang naging pagprotekta ng Pangulo sa budget, especially this 2025 dahil doon niya naramdaman na merong umaabuso sa pondo. Kaya nga siya nakapagpaimbestiga at nasabing mahiya naman kayo. So paano masasabi na pinabayaan ng Pangulo? Dahil mismo ang Pangulo ang nagpapaimbestiga. Mismo ang Pangulo ang naggalit dahil sa nangyari dito sa budget. At So, Yusek, opo, alam po na. Yes po, go ahead, Yusek. Oo. So, ibig sabihin, saan ang betrayal of public trust dyan? Pinotektahan pa nga ang pondo ng Pangulo. But let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking. But I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa iyo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing. Doon, baka mag-file pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang
binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin na i-expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi he comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema. Size. So I was asked the question about whether or not the NUP was going to support an impeachment complaint against President Marcos, and my answer was definitely, obviously, no. When I was asked in the same manner, are you going to support or deny an impeachment claim against the Vice President? I said, well, actually, this is already the second time. So I want our party to see the complaint and read over it and study it very carefully and decide according to the new rules that have been set by the Supreme Court. Sir, what's the fate of ICI? Sir, what's the fate of ICI? Mr. President, what's going to happen to the ICI, sir? I'm sorry? Ano pong The mangyayari ICI, sir, what's going to happen to the ICI? Given na isa na lang po yung Well, it chairman. depends on how much work they still have left. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to pick up. Do you intend to Sir, reappoint are you commissioners, sir? planning to reappoint Do you intend to reappoint new commissioners? That we haven't really decided on that yet. Depends again. It all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. Sir, you letter from nananawagan po tayo sa ating mga kasamahan sa Senado na bigyan ho ng prioridad itong pagpapasa sa expanded private education voucher program. Itong bill po na isa po sa may akda ay ang ating dating Speaker Martin Romualdez at may iba pang kasamahan natin sa Kongreso. Malaking bagay po ang pwedeng maitulong nito sa ating mga kababayan na pagkaroon ho ng pagkakataon makapag-aral sa mga private schools, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan medyo limitado po ang kapasidad ng ating mga public schools. Kaya yan po ating panawagan at sana po'y magkatulungan tayo at dahil po ito'y isang LEDAC priority, isa po sa priority measures ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay sana po'y makita nating mapasa ito sa mas madaling panahon. As we inaugurate the Aglipay Sewage Treatment Plant, a facility designed to improve the water quality of Metro Manila waterways. This plant serves a 2,115 hectare catchment area across Mandaluyong, San Juan, and Quezon City, benefiting over 650,000 residents. Its impact will be felt every single day in our homes, in our rivers, and the well-being of our communities. This STP is managed by our partners at Manila Water and was built with an investment of 3.93 billion pesos. It has the capacity to treat 60 million liters of wastewater every day, expandable to 120 million liters per day as our cities continue to grow. This means that more liters of safe water is available for public consumption and more rivers and seas are preserved for future generations. At this scale, wastewater management and sanitation become essential foundations of public health, of environmental protection, and of sustainable development. By reducing pollution flowing into rivers within its service area, this facility will improve local water quality. It also supports the long-term rehabilitation of Manila Bay by limiting the pollution load that eventually reaches our seas.
These are not abstract aspirations, but concrete and measurable actions towards protecting our environmental and restoring our natural resources. Beyond the machinery, what truly matters is beyond the machinery, fascinating as it is, what really matters is the result. And that is cleaner water returned to the environment and reduced exposure of our people to the hazards of untreated sewage. This is how a carefully planned and thoroughly executed infrastructure directly improves the lives of our people. The work doesn't stop here. More water and wastewater facilities are in the pipeline. 5 wastewater treatment plants across service areas are presently under construction. These initiatives reflect this administration's commitment to strengthen our water and sanitation infrastructure across Metro Manila and beyond. Guided by the revised concession agreement under Republic Acts number 11600 and 11601, our goal is this. By 2047, 76% of households in Metro Manila, in Cavite, and Rizal will be connected to sewage systems, while the remaining 24% will be covered by proper sanitation services. This means that no community is left without safe and responsible wastewater management. As we advance this future-focused roadmap, we recognize the role of Manila Water and Megawide Consortium as our partners in delivering this critical infrastructure. Your expertise and capacity are essential to ensuring that these facilities meet environmental standards and deliver reliable service to the public. This forms a part of our larger vision, a Philippines where economic progress goes hand in hand with environmental stewardship, strong public health systems, and people-centered service delivery. However, true progress also demands collective discipline and shared accountability. Clean facilities must be matched by clean habits. Proper wastewater system must be complemented by responsible waste disposal. So I call on everyone, the government, private sector, and the citizens alike. Let's all do our part. Protect our waterways. Keep our surroundings clean and healthy. Ang kalinisan ng ating kapaligiran ay salamin ng ating disiplina bilang isang bayan. As we move forward, let us remember, water connects us all. Just as clean water flows through healthy rivers, let responsible governance and community discipline flow through our communities to bring good health, dignity, and hope to every single Filipino.